Welcome sa Philippine Island Weather Update. Lagi ninyong kasama sa Balitang Panahon ngayon. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong Huwebes, ikalawang araw sa bagong taong 2025. Sa ating latest satellite images, makikita natin na tatlong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Ang Northeast Monsoon o Amihan, partikular na sa may hilagang Luzon, ang shear line o bangga ng mainit at malamig na hangin na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, gayon din ang Intertropical Convergence Zone o ito yung ITCZ, na siya nagdadala ng mga kaulapan at malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Mindanao, kasama din natin ang Visayas, ilang bahagi ng Bicol region. Habang itong ang shear line, magdadala naman ng malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Luzon, partikular na dito sa may area ng Quezon Province, gayon din sa may area ng Romblon. Makararanas din ng malaking tsansa ng mga pag-ulan ang bahagi ng Isabela, Aurora, gayon din sa may Cagayan Valley region, partikular na sa lalawigan ng Cagayan. Ang iba pang bahagi ng Cagayan Valley ay maaaring makaranas ng mahinang mga pag-ulan dulot ng amihan o northeast monsoon, kasama dyan ang Ilocos Norte. Ay iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas, kasama dyan ang Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon, ay makararanas naman ng mga isolated na mga light rains dito sa may northern part. Habang may mga thunderstorms tayo dito sa may bahagi ng Central Luzon, kasama ang Metro Manila at malaking bahagi ng Calabarzon. Makikita po natin walang low pressure area na namamataan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, pagdating ng weekend, maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan dulot ng ITCZ, partikular na sa ilang bahagi ng Bicol region, kasama itong lalawigan ng Romblon. Samantala, ang shear line magdadala pa rin ng malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng silangang bahagi ng Luzon, partikular na nga itong Cagayan, kasama yung Isabela, gayon din ang area ng Quirino, at kasama din yung Aurora at ilang bahagi din itong Quezon Province. Samantala, may hinang mga pag-ulan na mararanasan sa Cordillera at nalabing bahagi ng Cagayan Valley region, kasama po ang Ilocos Norte. At sa nalabing bahagi ng Ilocos region, asahan yung mga isolated light rains. Dito naman sa Kamaynilaan, kasama ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, gayon din ang Calabarzon. Ngayong araw, makikita pa rin yung haring araw, pero posible yung mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, at maglalabas naman tayo ng mga rainfall advisories kapag meron tayong mga namatang kaulapan na maaaring magdala ng mga pag-ulan. Agwat ang temperature sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius, sa Tuguegarao, 23 to 28 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 16 to 23 degrees Celsius, habang sa Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 25 to 29 degrees Celsius. At malaking bahagi naman ng Palawan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, dulot yan ng Intertropical Convergence Zone. Agwat ng temperature sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 31 degrees Celsius. Malaki din tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas, dulot ng ITCZ. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Magiging maulap din po ang kalangitan sa malaking bahagi ng Mindanao, dulot ng ITCZ. Lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung Caraga at saka po yung Davao region. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na gale warning. Ito yung babala natin sa malaking pag-alo ng karagatan. Pero mag-ingat pa rin yung northern area. Sa mga baybayin po sa may northern Luzon, inaasahan natin na lalakas ang hanging amihan sa mga susunod na araw. Kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga maliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka, dahil posibleng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang maaaring maranasan. At bukas, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga moderate o heavy o katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, partikular na sa may silangang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa lalawigan ng Cagayan, dulot yan ng shear line. Mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslide. Pagdating ng araw ng Sabado, magpapatuloy ang inaasa nating mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Cagayan Valley region, kasama ang Aurora at lalawigan ng Apayao. Iba yung pag-iingat pa rin po, lalo na sa mga potensyal na mga landslides and flash floods. Ito ay dulot
ng shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Kaya inaasahan din natin, posibleng pagdating ng araw ng weekend, Sabado at Linggo, posibleng malaki yung tsansa ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa malaking bahagi ng Luzon.